Ngayong pong umaga, tayo po ay magpapatuloy po sa ating pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos sa ating pong panibagong tema sa pagsisimula ng buwan ng June, no, sa ating pong ecclesiastical year 2026 hanggang 2027. So this morning po ang ating paksa na tatalakayin ay mula po doon sa temang Revelation of God, the Doctrine of Scripture and Spirit. This morning po ang ating ayaw. Ayan, okay na. Mali pala pinipindot ko. So, ang title po ng ating pag-aaralan ay The Transformative Authority of Scripture o yung nagpapabagong kapangyarihan ng Biblia. So, ito po ay manggagaling at magmumula doon sa ating teksto na aking pong babasahin mamaya mula sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. Tayo po ay familiar naman lahat doon sa ating text this morning. Tayo po ay yumuko at tayo pong muna ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa umaga pong ito, nais po naming patuloy na ipagkatiwala sa iyo, Panginoon, ang sandali ng aming pag-aaral, pagbubulay po ng iyong mga salita. Ikaw po ang mangusap sa aming lahat, Panginoon. Bigyan mo kami ng isang bukas na puso at isip upang aming tanggapin yung mga bagay na nais mong sabihin sa amin sa mga sandaling ito, Panginoon. Gamitin po ang iyong lingkod na maging daluyan ng iyong pagkapala sa bawat isa upang ang iyong mga salita ay hindi lang tumimo sa aming mga isip at puso, kundi siya rin namang aming lakaran. Salamat po. Ito'y aming dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Yan. So, ang nagpapabagong kapangyarihan ng Biblia, the transformative authority of the Scripture. So, merong tanong, bakit gusto ba natin ng pagbabago? Bakit maraming tao gusto ng pagbabago? Nowadays, very particular tayo sa word na yan, yung pagbabago. Ang dami pong mga humihiling niyan, lalo sa larangan ng paggogobyerno o sa politika. Di ba? Ito ay isa sa mga pinakagamit na salita na madalas panawagan ng maraming mga tao. Bakit gusto natin ng pagbabago? Marami pong mga dahilan bakit gusto natin ng pagbabago. Sabi, gusto natin ng pagbabago dahil natural na sa atin ang maghangad ng pag-unlad. Yan po yung isang siguro pinakamatibay na dahilan. It is but a natural thing sa isang tao na hangarin na siya ay umunlad sa buhay. Kaya, siyempre, gusto niya magbago. Kung halimbawa, naggaling ako sa gantong buhay, gusto ko na ma-develop yung buhay na yun, tumungo sa ibang antas ng buhay kung saan ako ay uunlad. Gusto nating maitama yung mga pagkakamali, makaalis sa kahirapan o hindi magandang sitwasyon. Marami pong tao ganyan ang gustong mangyari at mabigyan ng mas magandang kinabukasan yung ating pong pamilya, lalo kapag tayo ay mga magulang, di ba? Wala namang magulang na hindi nangangarap sa pamilya ng ganyan. Yung mabigyan natin ng maganda at mabuting kinabukasan yung ating pamilya. So, yung pagbabago, ito po ay nagsisilbing daan para mas mapadali yung buhay na lumalago bilang isang individual. So, yung changes sa buhay, sa anumang bagay, ito yung pinakamadaling paraan para tayo ay lumago bilang isang individual. Kaya kung babalikan natin yan, bakit gusto natin ng pagbabago? Kasi gusto kong mangyari yung mga bagay na to sa buhay ko. So, wala pong tao na hindi naghangad ng pagbabago. Lahat po tayo. We are seeking for changes, we are seeking for development, for progress. Gusto nating makamit o maabot yung ating mga gusto o yung mga pangarapin natin. So this morning, ano ba yung kaugnayan niyan sa ating pong paksa? Ngayong umaga po, pag-uusapan natin yung tungkol sa nagpapabagong kapangyarihan ng Biblia.
sa buhay ng bawat isa. No? Paano ba tayo binabago ng Bible? Paano ba binabago ng salita ng Diyos yung buhay ng isang tao? Paano ba kumikilos ang Diyos sa buhay natin sa pamamagitan ng kanyang mga salita? So puntahan po natin yung ating teksto. 2 Timothy chapter 3 verse 16 to verse 17. Sabayan niyo po ako sa pagbabasa. 1, 2, 3. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Yan. So, purihin ng Panginoon at i-bless tayo ng Lord sa kanyang mga salita na ating pong pag-uusapan this morning. So ito po ay mula sa salin na Magandang Balita, Biblia. Kung kayo po ay familiar doon. No, yung po yung Bible na madalas ay ginagamit natin sa ating pong mga translation no, na ginagamit. So, ano nga ba ang kahulugan ng pagkakaroon ng authority o kapangyarihan? Dito po sa ating text, makikita natin na isa sa bagay na binanggit po dyan, ang kasulatan o lahat ng kasulatan kinasihan ng Diyos. No, yung mamaya ipapaliwanag ko po yung ibig sabihin ng word na kinasihan o inspired. No, pag sinabing kinasihan, meron po yang malaking kaugnayan sa salitang authority o yung otoridad. Kaya ngayong umaga, pag-uusapan din natin, ano ba yung ibig sabihin o yung kahulugan ng pagkakaroon ng authority o ng autoridad o kapangyarihan when it comes to the Bible. No? Pero generally, ang ibig sabihin ng... Ba't lumilipat mag-isa? No? Ang ibig sabihin po ng pagkakaroon ng authority o kahulugan ng authority, sabi diyan, ang pagkakaroon ng authority o autoridad ay nangangahulugang mayroon kang legal, opisyal o moral na karapatan at kapangyarihang magpasya, mag-utos, magpatupad ng batas, at pamunuan ang ibang tao. When we say authority and it pertains to people or person, sila po yung mga may otoridad. Halimbawa, yung nasa power, yung nasa kapangyarihan, nasa posisyon. Kung halimbawa sa gobyerno, nasa posisyon, meron silang power legally, officially, morally, na magpasya para sa atin bilang isang bansa. Kung sa kumpanya, meron naman silang authority to manage the company. Kapag tayo ay tumingin doon sa mga tao na nasa posisyon sa kumpanya, yung mga mayroong mataas na posisyon sa kumpanya o saan mang lugar o estado ng buhay. Kapag sa religious group ang pag-uusapan, siyempre ang God-given authority from God ay yung kanyang mga lingkod na ginagamit. So those people are the people whom had the authority para sa lahat ng bagay, para mamuno, magpatupad ng anumang mga bagay na kailangan. So sa ating pong teksto na ngayon po'y pagbubulayan, meron po tayong ilang mahalagang bagay tungkol sa Bible o sa Biblia na dapat tandaan. Yan. Ano ba yung mga bagay na yan? Ano ba yung mga bagay na gusto kong ating tingnan at tunghayan tungkol sa Biblia na mahalaga na dapat tandaan ng isang mananampalataya? Una, ang Biblia ay hiningahan o kinasihan ng Diyos. So, tingnan natin yung word na yan, yung word na hiningahan at kinasihan. Tinanggalog na lang po natin para mas maunawaan po natin. Balikan natin yung ating verse, yung first verse natin, verse 16. Sabi diyan, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Meron pong ilang bagay na mahalaga na gusto kong ating makita diyan. Sa unang mahalagang bagay na dapat tandaan. Una ay yung tinatawag na God-breathed
authority. God-breathed authority. No, alam niyo po ba yung phrase na inspired by God or God-breathed, no? It is translated sa Griegong salita na theopneustos. Theopneustos. No, yun po yung Greek word, original word ng hiningahan ng Diyos o God-breathed. No, theopneustos. Ang ibig sabihin nito, it suggests that Scripture carries God's breath or His very Spirit. No, ibig sabihin, ang Scripture o ang Biblia ay dala niyan yung hininga ng Diyos. Parang ganoon sa layman's term. No? Yan yung hininga ng Diyos. Kumbaga sa isang bagay, paano ko ba papaliwanag yun? Kapag yung isang bagay ay ginamit ng isang tao, di ba? Lalo kapag malakas yung kanyang kapangyarihan sa panghinga, yung medyo may may amoy yung breath. May ganong, di ba? May naiiwan yung kamandag, naiiwan yung hininga doon sa bagay na ginamit. Wala pa naman akong matandaan ng ganung experience na may ganung tao. No, pero ganun yun. Ibig sabihin, it suggests na yung scripture o yung Biblia, ganun yung paliwanag. Ito yung hiningahan ng Diyos. No? Kung meron mang dapat nating maunawa at maramdaman, kapag tayo ay nag-aaral o nagbubulay o nagbabasa ng Biblia o ng salita ng Diyos, dapat nararamdaman natin o naaamoy natin o somehow ay kumikilo sa buhay natin yung paghinga at hininga ng Diyos. His very Spirit. No, if we will take it doon sa ganoong aspect. Diba? Pero it is God-breathed authority. No? Yung 2 Timothy 3:16 and 17, ito po ay nagpapaalala ng bagay na yan. Sabi nga po, this does not mean that Scripture is a dry set of rules. No, hindi siya basta lang isang set ng mga rules na dapat sundin, but a living divine message with the power to teach, correct, and transform people. Teach, correct, and transform people. No? So, hindi lang basta set of rules ang Biblia. Kaya siya hininga ng Diyos o hinihinga ng Diyos, it does things sa buhay natin. No? It is a living divine message of God na may kapangyarihang magturo, magtuwid, at magbago ng buhay. Naunawaan niyo po? No? Yun po yung ibig sabihin niya. Kaya nga, ang paalala po nito sa atin na ang Biblia o ang banal na kasulatan, hiningahan mismo ng Diyos or God-breathed. Ang kanyang salita ay buhay at may kapangyarihang hubugin yung puso at isipan natin para tayo'y maging handa. Saan? Sa bawat mabuting gawain. Yun po yung context ng verse. No? Para tayo ay maging handa sa bawat mabuting gawain. No, may kilala po akong isang tao. Yeah, si Augustine, no, si Saint Augustine. Yung kanyang presence ay lumitaw noong 4th century. Siguro yung mga nasa pag-aaral sa history na may-mention niya na pag-aaralan natin. So, there was an account sa buhay ni Saint Augustine na siya daw ay namumuhay ng isang buhay na malayo sa Diyos. He was living a life far from God. No? He was struggling with his own desires. No? Nakakaroon siya ng problema sa kanyang mga sariling desire, yung kanyang mga questions regarding faith. Marami siyang tanong tungkol sa pananampalataya at marami din siyang mga struggle tungkol sa pananampalataya. Kaya siguro, nabuhay siya at namumuhay siya during that time na malayo sa Panginoon. But one day, habang nakaupo itong si Saint Augustine sa isang hardin, meron daw siyang narinig na boses ng mga batang kumakanta. No? Kumakanta yung mga bata. Narinig niya yung boses ng mga bata na kumakanta.
ano yung kanta? Hindi, joke lang. No? Kumakanta yung mga bata, yung mga little voices kumakanta. Narinig ni Saint Augustine yung mga kanta. At ang nangyari, nung kanyang narinig yung mga awit o yung umaawit ng mga bata, nagbasa siya ng Biblia o ng Bible. He picked his Bible, no? He opened it in Romans chapter 13, verse 13 to 14. Romans 13 to... Ano kaya yung laman nun? Mamaya malalaman niyo po. So, pagkabasa niya yung Romans 13 to 14, no, alam niyo po ang nangyari. It was immediately convicted and transformed Saint Augustine. No, according to the story, sabi, that one reading of that verse, certain verse, Romans 13 to 14, led him para i-abandon yung kanyang old life, yung kanyang dating buhay at sumunod sa Panginoong Hesus. Yun daw yung nangyari. No? Ano ba yung sabi doon sa Romans 13 to 14? Sabi po doon, mamuhay tayo sa liwanag at huwag guguli ng panahon sa magulong pagsasaya at paglalasing, kahalayan at kalaswaan, sa alitan at inggitan. Gawin ninyo ang Panginoong Hesukristo bilang sandata at huwag ninyong pagbigyan ang laman upang masunod ang mga hilig nito. Ito pala yung binasa ni Agustin. No? And it led him to abandon his old life. Di ba? No? That is the power of the Word of God. Yan yung kapangyarihan ng salita ng Diyos. No? Siguro, pwedeng sabihin ng iba, yan lang naman eh. No? Yan lang naman yung sinasabi ng Word of God. Pero nung nabasa ni Agustin yung salitang ito ng Diyos, nagbago si Saint Agustin. Alam niyo po, yung hininga ng Diyos, the God-breathed word of Scripture, according to Pablo, no, to fall, it tells us, no, sa 1 Timothy, that it had the authority to reach us. Meron tong otoridad para abutin yung ating buhay personally and powerfully. No, para abutin yung buhay natin doon sa pinakakaibuturan ng ating pangangailangan. That is how the Word of God, no, act and goes to Augustine's life. No, yun po yung una, yung hininga ng Diyos, yung God-breathed authority. Pangalawang makikita natin dito is the purpose of the Scripture. Sabi po ni Pablo, no, Paul tells Timothy that Scripture is profitable for four things. No, ito yung basic things na dapat nating maalala at laging tandaan. No, sabi sa mabuting o magandang balita Biblia, yung bahaging ito ng sulat ni Pablo kay Timoteo ay nagtuturo sa atin ng apat na pangunahing paraan kung paano ginagamit ng Diyos yung kanyang salita para tayo ay gabayan. Ito yung apat. Una, pagtuturo ng katotohanan or teaching. So pinapakilala nito ng Word of God kung sino ang Diyos at kung ano yung kanyang kalooban para sa atin. So ibig sabihin, ang Biblia ang nagpapakilala sa ating lahat, sa lahat ng tao, ng tungkol sa kung sino ang Diyos. So hindi natin makikilala ang Diyos kung hindi tayo nagbabasa ng Bible. Amen po ba? Amen. No? So kung hindi natin pinag-aaralan ng Biblia, kung hindi tayo nag-aaral ng Biblia, hindi natin lalong makikilala ang Panginoon. No? Kulang po yung tuwing linggo atin tayo sa church para makinig sa preaching. Kulang po yung kada linggo atin tayo sa Sunday school para mag-aral ng salita ng Diyos. Kailangan po continuous study. Diba? Continuous na pagbabasa, continuous na pag-aaral. Bakit? Para mas lalong makilala ang Diyos sa ating buhay at yung kanyang kalooban. Pangalawa, ang sabi, isang paraan ng Diyos kung paano ginagamit ang kanyang salita is doon sa pagsaway sa kamalian or rebuking or reproof. Nagsisilbi itong gabay na nagpapaalala sa atin kapag tayo po'y naliligaw ng landas
o gumagawa ng hindi tama. Yan. Kaya nga ang tawag dyan sa Bible, di ba, manual ng buhay. No? Kapag mali yung gamit ng buhay mo, sasabihin dyan yung tamang paggamit ng buhay. Yung buhay na nararapat sa harapan ng Diyos. So, ito po ay for rebuking or reproving. Sinasaway yung ating kamalian. Ano pa? Another thing is pagtutuwid sa likong gawain. Ito, maganda to. Correcting. No? Binabalik tayo ng Biblia o ng salita ng Diyos sa tamang direksyon kapag tayo ay nagkamali. So, hindi lang siya for rebuking. Hindi lang niya nire-rebuke yung maling ginagawa ng isang tao, ng isang anak ng Diyos, kundi ang ginagawa niya, binabalik tayo doon sa tamang direksyon. Ilalagay tayo doon sa tamang direksyon. O mali ang ginagawa mo, hindi yung kalugod-lugod sa Panginoon, eto yung dapat mong gawin, sabi ng salita ng Diyos. Kasi pag doon lang po naiwan sa rebuking, medyo mahirap po yun. We cannot restore people na nandoon sa estado ng pagkakamali. Kailangan natin silang dalhin sa gabay ng salita ng Panginoon. So, ang Biblia, ang salita ng Diyos, ay ginagamit ng Diyos for correcting. Ang ibig sabihin nito, dinadala tayo muli sa tamang direksyon ng ating Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita kapag tayo po ay nagkakamali. So, hindi ibig sabihin, pag Kristiyano na, pag anak na ng Diyos, hindi nagkakamali. Lahat po tayo. Mayroong panahon, mayroong pagkakataon na tayo po ay nagkakamali. At pinakahuli, ang sabi, pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Training in what? Training in righteousness. So, dahil ang ating manual bilang Kristiyano ay ang Biblia, ang salita ng Diyos, hinuhubog nito yung ating karakter araw-araw upang tayo po ay lumago at mamuhay ayon sa katotohanan ng Diyos. No? Minumold tayo ng Word of God. Ganun gumagawa ang Diyos sa buhay natin. So, ang layunin po ng lahat ng ito, simple lang pero malalim. Upang ang lahat ng lingkod ng Diyos, upang ang lahat ng anak ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. So, piniprepare tayo ng Diyos. Hinahanda tayo ng Panginoon saan? Sa lahat ng mabubuting gawain. So, ang purpose ng isang Kristiyano, ang purpose ng isang anak ng Diyos ay makita siya at masumpungan siya sa mundo na gumagawa ng mabuti. At makagawa mo yung mga bagay na yun kung inihahanda ka ng salita ng Diyos. So, hindi lamang ito aklat para sa kaalaman, hindi lang ito aklat para sa pangkaraniwang kaalaman, kundi ito ay isang gabay para sa pagbabago ng puso at buhay. Amen? Amen po ba mga kapatid? So, pakiramdaman natin, kumikilos ba ang Word of God sa buhay ko? Meron bang pagbabago sa puso ko? Meron bang pagbabago sa buhay ko? Tandaan natin, hindi lang po dito. No, naalala ko si Pastor Ever, sabi niya, marami daw Kristiyano nai-stuck yung kaalaman, pagiging Kristiyano dito lang sa ulo. Lumalaki yung ulo, pero yung puso, yung buhay, hindi nilalapatan ng kanyang mga nalalaman tungkol sa salita ng Diyos. Kailangan po, mga kapatid, hindi lang basta kaalaman ang dulot sa atin ng salita ng Diyos, kundi gabayan tayo saan? Sa pagbabago ng puso at ng buhay. No? Gabayan tayo sa pagbabago ng puso at buhay. So bilang application, sabi dito, tanungin yung ating mga sarili, sa anong mga paraan mo nararanasan yung pagtuturo, pagtutuwid at pagsanay ng Diyos sa iyong buhay? Yan, pwede niyo pong gamitin yan sa small group. No? Sa anong mga paraan mo nararanasan yung mga pagtuturo, pagtutuwid at pagsanay ng Diyos sa iyong buhay? No, kanina sabi, di ba, si Agustin, he was directed by a seemingly simple verse, yung Romans chapter 13. No? Kumilos ang Diyos sa buhay niya doon sa Roma 13. No? God's Word can meet us in unexpected ways and moments.
No? Kung sa palagay mo, hindi kikilos ang Diyos, katulad ng pagkilos niya kay Agustin, sa word na yun, sa verse na yun, pwedeng kumilos ang Diyos sa buhay mo sa ibang talata. Basta sa kanyang mga salita. No? God's word can meet us in unexpected ways and moments. Pangalawa, tinan po natin yung kalikasan ng pagsasalin at yung authority ng Bible o ng Biblia. No? Ang unang bagay na ating pong diniscuss ay yung Bible, ito ay hiningahan o kinasihan ng Diyos. No? The Bible is inspired by God. Pangalawa, makikita natin dito yung truth na ang kalikasan ng pagsasalin at yung authority ng Biblia ay mahalagang maunawaan po natin. Sabi nga po, ang kalikasan ng pagsasalin at ang authority ng Biblia ay dalawang napakahalagang paksa sa teolohiya, sa theology. No, these two is one of those important thing and topic regarding theology. No, tingnan natin yung buong konsepto ng mga bagay na yan. Unahin natin yung una, yung kalikasan ng pagsasalin ng Biblia or the nature of translation. Bakit ba may mga translation? No, pagka Friday ng gabi po sa small group ng kalalakihan, may mga pagkakataon pagka nagbabasa kami ng aming text, pinapabasa ko yung ibang version. No, halimbawa, binasa ni Kuya Ani yung mababaw na version, ang may bit-bit na malalim na version si Kuya Lito yata. No, tapos ang English version si Kuya Ray, yung mga ganun. Yun mostly nakagawian namin ginagawa pagka nagbabasa ng word para makita nila yung similarity or yung difference nung iba't ibang salin ng Word of God. So, ang Bible o ang Biblia originally sinulat yan sa ilang mga pangunahing dialekto. Sabi diyan, sa wikang Hebreo, Aramaiko at Griego. Nung kami po ay nag-aaral sa seminary, ang baba ng grade ko sa Hebrews kasi ang hirap ng kanyang ang hirap nung alphabet niya. Basta yung mga ganun-ganun, yung mga guhit-guhit. Unlike Greek, yung Greek kasi parang regular alphabet din na ginagamit. Parang ABC din, may katumbas kada isang letra. So, the Bible originally, sinulat siya sa mga wikang yan, Hebreo, Aramaiko at Griego. Hebrews, Aramaic, and Greek. Bakit? Kasi yan yung unang mga dialect na ginagamit ng mga sinuunang mga tao. Pero para maunawaan yan ngayon ng mga tao, kailangan ang pagsasalin. No? Kailangan ng translation. Kailangan ng isalin from the original dialect or words yung Biblia para maabot yung ibang mga tao. Meron daw pong dalawang pangunahing paraan ng pagsasalin. So hindi po tayo masyadong magdi-discuss kung bakit at ano yung mga details ng pagsasalin. No, pero tingnan natin, ano ba yung dalawang pangunahing paraan? Una, yung tinatawag na formal na katumbasan or formal equivalence. Ang ibig sabihin po niyan, ang tawag po diyan, word for word. No, word for word translation. Ang ibig sabihin ng word for word, halimbawa niyan yung King James Version. Sino dito yung familiar sa King James Version? Yung mga version na malalim. Yan. Ang sabi nila, no, ang particular characteristic ng word for word translation, ito daw yung pinakamalapit sa original translation. Yan. Kaya nga yung King James Version, sa Tagalog naman yung ang Biblia. Yan. Meron kayo sa nada-download sa cellphone, meron po niyan yung mga mostly kasi ang Biblia. Yung pagka nada-download ako minsan, ang Biblia yung akin nada-download. Yun yung malalim na salin, no? Yung King James sa English, ang Biblia sa Tagalog, no? Ang characteristic niya, they are those word for word version. No, yung pinakamalapit na salita doon sa original. Pangalawa, yung tinatawag na dinamikong katumbasan o dynamic equivalence. Pag sinabi namang dynamic equivalence, ang tawag po dyan, thought for thought. Thought for thought.
No, ano ibig sabihin niyan? Yung kanyang pakahulugan, no? Yung pakahulugan doon sa original na salin, sinalin sa mababaw na pakahulugan para maunawaan ng mga taong recipient o magbabasa. Halimbawa po niyan, yung version na ito, yung Magandang Balita Biblia, which is yung ating ginagamit karaniwan. Magandang Balita Biblia, sa English po, yung New International Version or yung NIV version. Nang-gets nyo po? No? Yan yung dalawang pangunahing paraan ng pagsasalin. No? Pero tandaan po natin, ang bawat salin, bawat translation, kaya yan man ay pasok doon sa formal equivalence o dynamic equivalence. No? Bawat salin, no, ay may layunin. Meron niyang purpose. May purpose kung bakit King James. No, may purpose bakit NIV. Nung mga unang mga time dito sa church, yung mga old nating mga lolo, no, hindi ko na masyadong inabot pero sina Lolo David, no, yung mga contemporary nila, no, nila Lolo Juan, nila Pastor Gamoras. Yun yung mga lolo noon, mga leaders noon ng church na talagang very familiar dyan sa mga version. And most of them, they are using King James Version, yung mga old version ng Bible. No? So, ano na lang, latter na lang sa time natin nagkaroon ng mga version na salin sa atin at malapit sa atin. No? So, sabi, ang bawat salin may layunin. Yung iba ay para sa malalim na pag-aaral. No? Kaya po sa mga nag-aaral sa seminary, nire-recommend na lahat ng mga salin ng Biblia pupuntahan. Meron pong tinatawag na parallel version ng Bible. Yung 4 na version ng Biblia sa isang Biblia. Medyo makapal yun. No? Kasi 4 na version yung nandoon. Pag nag-aaral ka ng iyong assignment o ng Word of God, prepare ka ng message, pag parallel Bible ang ginamit mo, nandun lahat yung version na yun. So mas madali siya. Ngayon kasi computerized kaya na rin gawin yun no? Sa internet pwedeng gawin. Pero noon yun, ganoon, may parallel Bible. No? 4 na version, pag binasa mo yung isang verse, nandun yung katapat niya, yung isang version, yung isang version, yung isang version. No, makikita mo yung difference niya. So, yung iba, yung bawat salin, ginagamit siya para sa malalim na pag-aaral. Yung iba naman, ginagamit siya para sa, sabi nga, public devotion or reading. Yung common, no, yung ating ginagawa. Yung regular na pag-aaral ng Biblia. O yung daily devotion, di ba? Importante sa atin yun. So, mostly, ginagamit yung mga saling iyon. No? Although wala namang bagay na iniutos sa atin kung ano yung salin yung ating babasahin. No, mamaya mas mapapaliwanag po natin yan. So yun po yung una, yung nature ng translation. Pangalawa is the authority of the Bible, yung otoridad ng Biblia. No? Ang otoridad ng Biblia, ito po ay tumutukoy sa karapatan nito na gabayan ang pananampalataya, ang moralidad at ang buhay ng mga tao. No? Pag sinabing authority, hindi lang po basta para mag-utos, no? Para pangunahan tayo. Kundi ito po ay tumutukoy sa karapatang meron ng Bible o yung Word of God para saan? Para po sa paggabay sa atin sa pananampalataya, sa moralidad natin at sa ating mga buhay bilang tao. So yung Bible, yung authority niya, hindi po para lang mag-utos, kundi para tayo ay i-guide sa buhay natin bilang Kristiyano. No? Ganun po siya kaimportante sa atin. So meron pong ilang mga bagay kung saan nakasalalay yung mga prinsipyo dito po sa authority ng Bible. Ano ba yung mga bagay na yan? No? Una, yung tinatawag na divine inspiration or inspirasyon. Naniniwala ang mga Kristiyano na ang Bible ay hiningahan ng Diyos according sa ating teksto. No, 2 Timothy 3:16. Ginamit ng Diyos ang mga taong manunulat upang ihatid yung kanyang mensahe. Yan, yung mga nag-aaral ng Bible, di ba?
sa Sunday School, napapag-aralan natin yan. Ginamit ng Diyos yung iba't ibang mga tao para ihatid yung kanyang mensahe. Kaya may iba-ibang author yung mga books sa Bible. No? Pagka nag-Sunday School po kayo, mas mauunawaan nyo yan. No? Kaya atin po tayo pagka Sunday morning. No? Ginagamit ng Diyos o ginamit ng Diyos yung mga tao para isulat yung kanyang mensahe. No? Sa Old Testament, sino-sino ba yung mga ginamit ng Panginoon? Si Moses, di ba? Si David, si Jeremiah, no? Marami pa. Mga author ng Old Testament books ng Bible. Sa New Testament, very familiar tayo sa Gospels, Matthew, Mark, Luke, John. At ang isa sa pinakamaraming na isulat ay si Pablo. Diba, yung kanyang mga sulat sa iglesia o sa churches. So maraming mga author ang Bible na ginamit ng Panginoon o hiningahan ng Panginoon para ihatid yung kanyang mensahe. That is the word inspiration, divine inspiration. They were inspired by God. No? Dito rin po makikita natin na yung prinsipyo ng infallibility. No? Ang paniniwala na ang Biblia o ang Bible ay walang pagkakamali sa mga itinuturo nito ukol saan? Sa kaligtasan, pananampalataya at buhay. The Word of God or the Bible is infallible. No? Or wala siyang anumang kamalian. At panghuli, na sabi nga prinsipyo na nakasalalay po dito ay yung sufficiency ng Biblia. No? Sapat na gabay. Naglalaman ng Bible o ang Biblia ng lahat ng kinakailangang katuruan para makilala ng tao ang Diyos at mamuhay ng tama. Kumpleto yun. No? Lahat ng bagay na kailangan naroon sa salita ng Diyos. Lahat ng bagay na kailangan para makilala ng tao ang Diyos nasa Bible. Lahat ng bagay na kailangan para mamuhay ng tama ang tao nasa Bible. No? It is all sufficient. Sapat ang salita ng Diyos. No? Sapat po ang salita ng Panginoon sa ating buhay. No? Ayaw na naman. Hindi pa na. Yun, gumana. Galing ni Kuya Aaron. Hinipan lang, gumana. Okay. Si William Tyndale, yan. Si William Tyndale po ay nakilala noong early 16th century. Yan. Si William Tyndale, may isang account sa buhay niya, sabi, he wanted to make the Bible accessible kahit doon sa mga average people, yung mga medyo ordinary people lang. No, gusto niya maabot ng Bible yung mga taong pangkaraniwan. Yun ang gusto ni Tyndale, no? So nung time na yon, the scripture were only available sa Latin version sa kanila. Latin version. Meron ba kayo nakitang Latin version? Latina, meron ako nakita. Ito, Latina Beauty, no? Pero yung Latin version, mahirap din yung parang Hebrew, parang Greek din yung, parang Aramaic. So, Latin version, yung version noon ng scripture. Gusto ni Tyndale na maabot ng Bible yung mga ordinary people. No, ang sabi niya, gagawa ako ng paraan, ililipat ko yung language ng scripture doon sa mga taong ordinary. Hindi lang doon sa mga educated people. Hindi lang sila yung dapat makabasa o makapagbasa nung scripture. No? Kaya ang ginawa niya, he risked his life, binigay niya yung buhay niya, sinugal niya yung buhay niya, no? Gamitin natin yung word na yon, para sabi nga sa bahagi na yon, to translate the Bible into English. Para yung mga people daw na ordinary, they can read the Bible. No? Kaya nga meron daw isang famous na saying na sinabi niya, sabi niya,
he wanted even a common plowboy. Sabi niya, gusto niya raw na kahit yung isang ordinaryong tao, katulad ng taong nag-handle ng mga hayop sa pamamagitan ng paghila ng parang pang-araro, no, yung plow, yung parang pang-araro, o yun yata yun yung pang-araro, no, para i-manage niya yung bawa sa bukid, di ba? Yung kalabaw, no, meron yung may plow, yun yung para umandar yung yung kalabaw ay umandar. Lumakad, tapos iaararo niya, yung plow hawak niya. Meron siyang inihila. So, ganoon. Even that person can read the Bible. Gusto niya maabot ng scripture yung taong yun. Hindi lang yung mga educated people. No, kaya nag-effort talaga siya para gawin yung bagay na yun. More than doon sa mga educated people, lalo na yung mga priests, yung mga religious people. No? Kasi noon, parang sila lang yung pwedeng magbasa ng Bible. Sila lang yung pwedeng mag-aral ng Bible. Hindi makikita, hindi mababasa ng mga ordinary people. No? So, he paid his life, o he paid it with his life. Pero ang sabi sa bandang huli, no, doon nagbunga. At yung pangarap niya ay nangyari. No? Yung mga ordinary people, nabasa at naabot ng Scripture. No? That is the authority of the Bible. No? That is the authority of the Bible to them. Ngayon, ang isang bagay pa na dapat nating makita is yung layunin ng Diyos sa pakikipag-usap. God's desire for communication. God's desire for communication. No? Nakita natin kanina yung importance o yung nature ng translation, bakit may mga translation. Nakita natin yung authority ng Bible, no, na pwedeng bumago o magbago sa buhay ng mga tao kahit yung ordinary people. No, ngayon naman tingnan natin ano ba yung layunin ng Diyos sa pakikipag-usap. No, this is the fact that Scripture is translated. Shows us that God's heart is for us to understand His Word. Ang layunin ng Diyos sa pakikipag-usap ay ipakita na yung kanyang puso, yung puso ng Panginoon through the translated versions of Scripture is for us to understand His Word. Yung puso ng Diyos, bakit may translation, bakit may authority ang Biblia sa buhay natin? Kasi yung heart ng Panginoon sa communication ay para tayo ay makaunawa sa Kanyang salita. Maunawaan natin yung Kanyang Word. Mas madali nating maunawaan kung ano yung gusto niya para sa atin. Kung ano yung kalooban niya para sa atin. No? So, ganun po kasimple. Kaya gumamit ang Panginoon ng iba't ibang mga tao para gamitin as writer ng kanyang word, ng kanyang message. No? And He even work His authority through His Word sa Biblia. No? So anong ibig sabihin doon sa buhay natin, mga kapatid? Huwag po tayong mapapod sa paghahanap ng perfectong version. Baka hanggang ngayon naghahanap kayo, nag-iisip kayo, ano may pinakamagandang version? No? Lately may version na lumabas yung tawag dito, yung parang youth version, ang Biblia, hindi, ibang nakalimutan ko yung title nun, yung salin. Ano po? Parang, yung Tanglish nakalimutan ko yung pangalan ng salin. No? Yung version na yun, no? Tanglish siya, pero parang medyo somehow ay questionable doon sa ilang aspect, no? Kasi parang sobra namang nasalin sa dialect ng mga bagong generation ngayon. So, wag po tayong mapago sa paghahanap ng perfectong version. Sa halip, italaga natin na sikaping magbasa ng salin na malinaw na nangungusap sa atin at naglalapit sa atin sa katotohanan ng Diyos. So, ibig sabihin, wala naman pong perfect version. No? Walang perfectong version. Hindi po perfecto yung version ng KJV
compared to NIV. No, hindi po mas maganda yung version ng ang Biblia kumpara sa magandang balita o mabuting balita, Biblia. No, hindi po ganun ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin, ang mahalaga, italaga natin at sikapin nating magbasa ng salin na malinaw na nangungusap sa atin ng Panginoon at naglalapit sa atin sa katotohanan ng Diyos. No, kung sa palagay mo, kung mikilos ang Panginoon nangungusap sa iyo at mas nauunawaan mo ang Word of God through ang Biblia o yung old version, walang problema. No, pero kung sa palagay mo nangungusap ang Panginoon sa iyo sa version ng magandang balita, Biblia or NIV, no, hayaan mong kumilos ang Diyos sa buhay mo. Kasi yun ang susi para mas maging malapit ka sa Diyos. Para maging malapit tayo sa katotohanan ng ating Panginoon. So, pangatlo at panghuling bagay, ano ba yung layunin ng Biblia? Ang layunin ng Biblia ay isang buhay na makadiyos. Yung isang buhay na makadiyos. Puntahan ulit natin yung verse 17. Sabi po dyan, 1 Timothy 3:17, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawa. Upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawa. Meron pong ilang mga words na gusto kong ating tingnan dito. Dalawa lang. Una is the word complete and equip. No, anong ibig sabihin niyan? This means, no, sabi ni Pablo, yung word na complete at equip ay yung purpose ng Scripture. This means that through Scripture, God wants to make us whole, helping us grow in spiritual maturity and wisdom. No, ang ibig sabihin, according to Paul, no, kay Apostle Pablo, ang purpose ng salita ng Diyos ay gawin tayong complete and equipped. No, gawin tayong ganap at handa. No, ganap at handa saan? No, ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. We become equipped for every good work. No? We become equipped for every good works that God sets before us. No? Parang pinapakita na we are ready to face challenges and opportunities sa pamamagitan ng guidance ng Diyos. No, yung tema natin ngayong taon is guided in God's wisdom. No? Yun yung purpose ng salita ng Panginoon. No? Ihanda tayo doon sa pagharap natin sa mga challenges ng buhay. Ihanda tayo sa pagharap natin sa mga oportunidad ng buhay para malaman natin na makapangyarihan lalo ang Diyos sa pamamagitan ng Kanyang gabay. No? Meron po ulit isang tao, si George Muller. No? Si George Muller, during the 19th century, no, siya po'y nakilala. Siya ay 19th century Christian. He is known for establishing orphanage. No, kilala si Muller bilang isa sa mga maraming na-establish na orphanage sa England. No? Doon sa amin, sa England. Hindi, joke lang. Sa England. At siyempre pag orphanage, nag-aalaga yan sila ng mga bata, yung maraming mga bata. So sa England, nakilala siya sa mga orphanage. Sabi, yung buhay ni Muller, no, his life and work were driven by Scripture. No? Yung buhay niya inspired by God through His Word. Kumbaga yung principle niya sa paggawa niya, sa pag-establish niya, sa pag-manage niya ng mga orphanage is from the Word of God. No? At ang sabi doon, napakalakas ng faith ni Muller. Sabi niya, yung lahat ng bagay na meron siya, kinikilala niya na lahat ng yun through the guidance of the Lord. Ang sabi ng mga kwento, si Muller daw, he refused to ask for donation. Hindi siya nanghihingi ng donation, hindi siya nagsusulisit. Si Muller. Hindi siya nagsusulisit para doon sa kanyang pangangailangan sa orphanage.
but he prayed and trust God that God will provide. No? Instead of asking help, he prayed and trust God and God's provision. So yung kanyang buhay po, yung kanyang ministry, yung orphanage, no? It was equipped, it was funded and sustained by his deep confidence in Scripture's promises. Ang sabi ng kwento, yung kanyang ministry, no, yun po ay sinamahan ng Diyos. No? Pinrovide ng Panginoon lahat ng mga kailangan, sinustain ng Panginoon, at yung kanyang pinangawakan lang yung mga pangako ng Diyos sa kanyang mga salita. And God continually provided for him and the children in his care. Nag-provide ng Panginoon sa kanyang mga pangangailangan at doon sa mga batang kanyang pinangungunahan. No? The next thing is the Bible in action. God's Word doesn't just fill our minds. Hindi lang po pinupuno ng Biblia yung ating mga isip. It transforms our heart and moves us to action. Binabago niya yung puso natin at pinapakilos tayo, pinapagawa tayo. No? It's not enough to read the Bible as history or literature. Hindi lang po pangkaraniwang libro ang Bible, mga kapatid. Hindi lang po sapat na babasahin natin yung Bible. We need to let it change us. We need to let it equip us. We need to let it drive us toward good works that reflect God's love and mercy. Ang gusto ng Panginoon, hayaan natin yung kanyang salita na tulungan tayong baguhin yung ating buhay. Ihanda tayo at dalhin tayo doon sa mabubuting gawa na kalooban ng Diyos at magre-reflect yung pag-ibig ng Diyos at kahabagan ng Diyos sa ating buhay. Mga kapatid, isipin niyo po kung paano tayo tinatawag ng salita ng Diyos na kumilos. Saan po bang iba't ibang pagkakataon tayo maaaring tinatawag ng Diyos para magpakita ng habag, kabaitan at paglilingkod sa kapwa? No? Meron ba tayong ganyang mga refleksyon sa buhay natin? No? Sa lahat ng mga pagkakataon ng buhay, saan ba tayo kinakausap ng Panginoon? Anak, baka Kristiyano ka naman. No? Gawin mo yung nararapat bilang anak ng Diyos, bilang anak ko. Saan ba tayo kinakausap ng Panginoon ng mga ganyang mga pagkakataon ng buhay? No? Alam ko po, meron tayong mga pagkakataon na nararanasan natin, nararamdaman natin yung pagkilos ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita sa buhay natin, sa iba't ibang mga bagay. No? Bilang huling tanong, sabi po dito, mayroon bang pinakamaganda o mabuting version ng Biblia? Yan. Ate Aya, sa'yo, meron bang pinakamagandang version ng Bible sa palagay mo? Sumagot ka. Ano, Aya? Sa palagay mo, meron bang pinakamagandang version ng Bible? Ano yung pinakamagandang version para sa'yo? Anong version? Usually nangungusap sa'yo. King James ba? NIV. NIV daw kay Ate Aya. Yan. Tanong tayo sa sa matanda. Ay, matanda. Joke. Okay, Kuya Obet. Kuya Obet, sa inyo po, ano yung pinaka maganda o pinaka mabuting version para sa inyo ng Bible? Magandang balita po. Yan, magandang balita. Yan. So, para kay Kuya Obet, magandang balita. Kung magkapareho, di ba? NIV at saka magandang balita, yung pareho. Yan. Meron bang mas nararamdaman niya yung dili ng Lord sa kanya sa King James? Taas nga kamay. King James. Yung mas favorite ko yung King James kasi mas ramdam ko yung Word of God sa King James. Wala? Wala ba? Noon, pinag-aralaban niya ng mga lolo natin dito.
King James, no? Yung malalim. Yung ang Biblia, wala, yung may word na, ayan, si Ate Nora, dadapwat, may mga ganun po, di ba? Dadapwat, may mga ganun na word na ginagamit. No? So, mayroon bang pinakamaganda o mabuting version ng Bible? Ang sagot, eto, ang pinakamabuting version ng Biblia ay ang binabasa mo, sinasapuso at sinasabuhay. Amen? No? Basahin nga po na sabay-sabay. 1, 2, 3. Ang pinakamabuting version ng Biblia ay ang binabasa mo, sinasapuso at sinasabuhay. No? So hindi po yung King James Version, hindi yung ang Biblia, hindi po yung magandang balita, hindi yung NIV o kung ano-ano mga version, kundi yung version ng Bible na binabasa natin, sinasapuso natin at sinasabuhay natin. Sabi nga po, it is not enough to simply own a Bible or know its contents. We are called to allow it to work in our lives. Tinawag tayo ng Panginoon, hindi po para lang magkaroon ng Bible, in any version, magbasa ng Bible. Tinawag tayo ng Panginoon to allow His Word to work in our lives. Sabi nga po, read, absorb, and live out Scripture. Live out Scripture. No? Ipamuhay natin yung Word of God. Naalala ko po si D.L. Moody. No, yung kwento niya, he is a famous evangelist no, in 19th century. Meron siyang kwento. Ginamit niya yung isang bote ng isang babasanging bote na empty. Ito kasi may laman eh. No, imagine nyo na lang po walang laman. No? Sabi niya, ito yung isang lalagyan na walang laman. Ang tanong niya, paano ko tatanggalin yung hangin sa loob ng lalagyan ito? Nakikita niyo ba yung hangin? Hindi. Sabi niya, paano ko tatanggalin yung hangin sa loob ng empty bottle na ito? Hindi nag-iisip yung mga tao. Sabi niya, ganitong gagawin natin. Sinalina niya ng tubig yung empty bottle. Pinuno niya. Sabi niya, that is how we can get the air out of the bottle. Doon natin magagawa na kunin o alisin yung hangin sa loob ng lalagyan. Punuin siya ng tubig. Mga kapatid, ganito po yung buhay natin bilang mga Kristiyano. No? This is how it likes sa Scripture sa buhay natin. Ano ba yung ginagawa ng Biblia? Ano ba yung ginagawa ng salita ng Diyos sa buhay natin? No? Ang salita ng Diyos, it fills us, it transforms us, and leaves no room for sin. Pinupuno tayo ng salita ng Diyos, no? Pinupuno tayo ng salita ng Panginoon, binabago tayo ng salita ng Panginoon, inaalis ang salita ng Panginoon yung anumang kasalanan sa buhay natin. Para ang nandoon lang sa buhay na ito ay yung mga bagay ng salita ng Diyos, yung mga bagay ng Diyos, yung mga bagay ng ating Panginoon. So, gaano kahalaga ang Biblia sa atin? Gaano kahalaga na hindi ko lang basahin ang Bible, kundi isa puso ko at sa huli, isa buhay ko ang Bible. It is very important, mga kapatid. Walang silbi yung Bible, walang silbi yung anumang version, kung hindi natin bubuklatin, babasahin, pag-aaralan, isa sa puso at lalakaran. Amen? No? So, ang challenge po sa ating mga kapatid, kung meron tayong Biblia, kung meron tayong mga Bible, basahin niyo po. Basahin po natin. No? Pag-aralan po natin. Isa puso natin yung ating mga Bible at lakaran po natin yung anumang nababasa natin mula sa salita ng Diyos. Tayo po ay yung po at tayo po yung manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, we praise and thank you this morning. Salamat po, Panginoon, sa reminder ng
ginagawa mong pagbabago sa buhay namin through your words, Lord. Your transforming word na mahalaga na maranasan po namin sa buhay namin. Lord, patawarin mo kami kung may mga pagkakataon na nagagawa namin yung mga bagay na hindi nakalulugod sa iyo. At hayaan mo, Panginoon, na mangusap sa buhay namin sa laging panahon, Panginoon, yung iyong mga salita. Mangusap sa buhay namin, baguhin ang aming mga buhay, at lakaran namin, Panginoon, yung mga nais mo sa buhay namin, Panginoon, according po sa iyong word. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita. Salamat dahil magpahanggang ngayon, Panginoon, inaabot kami ng iyong mga salita sa amin pong mga buhay. Purihin ka po, dakilang Ama. Ito po'y aming dalangin sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat.